Good morning po sa inyo lahat. Binabati ko po ang lahat ng mga senior citizens, ay yung mga kapatid na nasa baba, ang aking mga kamanggagawa sa buong kapuluan, gayon din po yung ating mga naanyayahang panauhin, pati yung mga manonood ng ating YouTube channel. No? Nagpapasalamat din ako at binabati ng isang mapagpalang umaga ang ating mga kapatid sa Paisawan, Bataan sa kanilang maalab na pagtanggap sa akin at sa ating mga kapatid. No? Samahan po niyo ako sa isang panalangin. Ama naming Diyos, lumalapit kami sa iyo ng nagpapakumbaba. Alam naming hindi nagdudulot ng paglago ang tagal namin sa pananampalataya. Kaya inihiling namin ngayon ang liwanag ng iyong Espiritu. Pusad mo ang aming puso upang makita ang mga bahagi ng aming buhay na nananatiling bata, marupok at hindi pa sumusuko sa iyo. Turuan mo po kaming tanggapin ang katotohanan ng may kagalakan at bigyan mo kami ng lakas upang lumago sa kabanalan, sa pag-ibig, sa wangis ni Kristo. Sa aming paksa ngayon, dalhin mo kami mula sa tunay na kalaguan na nagbibigay luwalhati sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Siguro by this time, natutunugan niyo na kung ano po yung mensahe natin. Sa maraming church, may mga mananampalatayang matagal na nakikinig sa mga aral ni Kristo, ngunit nananatiling mahina, marupok, at hindi lumalalim sa kanilang pananampalataya. Hindi sila lumalago, in short. Hindi naman dahil kulang ang Diyos sa kapangyarihan, kundi dahil may mga bahagi sa kanilang buhay na hindi nila hinahayaang mahubog. Tulad ng isang batang hindi lumalaki ng normal, ang isang Kristiyanong hindi lumalago ay mahina, madaling matisod, hindi makakapag-akay ng kaluluwa at hindi makakayanan ang hinihingi ng pananampalataya. It is of utmost importance that we see the marks of spiritual immaturity to see where God is calling us para naman mabago at lumago tayo. No? Hindi kusang lalago ang Kristiyano dahil matagal na siya sa church. 15, 20 years. Maaring 30 years na siyang dumadalo, pero parang 5 taong gulang pa lamang sa pananampalataya. At kung hindi po siya magsusuri, walang mga pagtatanong sa sarili, mananatili siyang mahina, mareklamo, madaling matisod, at siyempre, walang bunga. Ang totoo, may mga tanda kung ang isang tao ay malago dahil makikita ito sa kanyang buhay. Makita mo yung excitement, kagalakan sa puso, masaya. No? Sa mga tuwid, wala po sa haba ng panahon para maging malago ang isang Kristiyano. Nakapagtataka man, pero ito po yung totoo. Marami ang hindi lumalago. Ang katulad niya ay isang guro na nagtuturo sa loob ng 25 taon. Isang araw, nabalitaan niya na nag-offer ng promotion ng school sa lahat ng mga teachers. So, dali-dali siyang nag-apply para sa promotion. Ang malungkot, hindi po siya nakapasa. Ang pinili sa posisyon na ina-apply niya ay yung isang guro na 1 year pa lang na nagtuturo sa school. 25 years versus 1 year old. Agad siyang, dali-dali siya nagpunta sa principal's office at nagtanong kung bakit hindi siya napili. Pero bakit napili yung teacher na 1 year pa lamang na nagtuturo? Sumagot po yung principal, sabi niya, pasensya ka na. 25 years ka ngang nagtuturo pero hindi ka umunlad sa iyong pagtuturo. Ibig sabihin, sa loob ng 25 years,
Hindi siya nag-mature sa kanyang paraan ng pagtuturo. Ganon rin ang maaaring mangyari sa Kristiyano. Because they did not mature, they simply repeated their first year of spiritual life many times. Ngayong umaga, alamin natin kung ano ang mga tanda ng Kristiyanong hindi lumalago spiritually para makita natin. Bakit nga ba hindi lumalago ang Kristiyano? Pero they keep on attending the church and yet they don't grow spiritually. No? So tunghayan natin ang paksa ngayong umaga na may pamagat na the marks of spiritual maturity. Marks of spiritual immaturity. So, ang kakulangan ng spiritual na paglago, hindi dapat nangyayari. Bakit po? Kailangan lumago ka sapagkat may mga pagpapalang maaring ma-enjoy na matatanggap ang isang Kristiyanong matured mula kay Kristo. But if one remains immature, hindi niya lubos na matatanggap ang mga pagpapalang mayroon sana siya mula kay Kristo. Blessed kasi yung taong matured na eh. Alam niya na, marunong na siya, alam niya na yung mga bagay-bagay. Kaya nga, dahil sa kakulangan ng mas malalim na pag-unawa, mas madali silang mabibiktima ng mga patibong ng dyablo. Parang bata pa rin. Ang author ng aklat ng Hebreyo ay nagkaroon din ng ganitong problema. No? Marami siyang gustong sabihin tungkol kay Kristo, ngunit dahil kulang sa pag-unawa ang kanyang mga mambabasa, nahihirapan siya kaya may nabuting lumihis na muna sa paksa pansamantala. Ganito niya in-address ang mga Hebreyo sa aklat ng Hebreyo 5:11 hanggang 14. Sabi niya, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Tingnan mo kung makaka-relate ka diyan, kapatid, no? Sinasabi po ng may akda na nahadlangan ang mas malalim na mga doktrina, mga aral tungkol kay Kristo dahil ang mga tagapakinig ay may manhid na tenga or dull of hearing. May malalim pa sanang ituturo ito tungkol kay Kristo, no? Lalo na ang tungkol kay Melchizedek. Yun ang karugtong kasi nun, nung talatang yun. No? Sabi niya, sa verse 12, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin. Hina-highlight ko po yan, panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. Ang matigas na pagkain ay para sa mga may sapat na gulang at marunong ng kumilala ng mabutit masama. No? Tayo kaya, kamusta kaya? Lumalago ba tayo bilang Kristiyano? O inuulit lang din natin ang mga panimulang aralin at nananatiling hindi lumalago? Hindi makalipat sa mas malalim na aral kasi yung mismong basic principles, hindi makaabante. Why? Because hindi na pa-practice eh. Puro aral. Pero pagdating po sa gawain, hindi na pa-practice yung mga basic principles na ito. In our text, we find some of the identifying marks of spiritual immaturity. Tanda ito ng kakulangan ng spiritual na kalaguan, mga palatandaang nagpapakita kung bakit hindi lumago spiritually. Halimbawa, ang isang tanda nito ay Roman number 1, dullness of hearing. I-observe niyo mabuti sinasabi, no? Dullness of hearing. Letter A, the Hebrews had become dull of hearing. Mga Hebreyo po ito, ha? Ito yung ina-address ng may akda ng Hebreyo.
Hindi binanggit ang pangalan, pero ako, may paniwala ako na siya ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Ang sabi niya sa Hebreo 5:11, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Yan ang sinabi niya sa mga Hebreo. So, maraming Christians ang matagal na po sa church. Pero kung titignan ang kanilang spiritual life, parang hindi sila tumatanda. No? Parang na-stuck sila sa pagiging sanggol. Alam mo yun, hindi na nag-grow. Paulit-ulit ang mga struggles, parehong ugali, parehong kahinaan. Hindi naman dahil nagkukulang ang Diyos o kulang sa aral, kundi tanda ito ng spiritual immaturity na hindi na-address. At kung hindi ito haharapin, hindi sila makaka-move on sa tawag ng Panginoon. Ito ang humahadlang sa manunulat o may akda ng Hebreo. Hindi po siya makapagpatuloy sa kanyang argumento ng sandaling iyon, bagaman ang paksang nais niyang ibahagi ay mahirap talagang ipaliwanag. No? Hindi yung mismong mahirap ipaliwanag na aral ang dahilan kaya komplikado, kundi dahil hindi handa ang mga tagapakinig, mismong kakulangan ng kakayahang umunawa. Dumadating naman sila sa mga pagpupulong, sa mga gawain. Mukhang attentive naman, nakikinig naman, pero ang problema, hindi nila nauunawaan yung mga binabanggit ng tagapagturo. For example, magaganda yung aral, pero ang problema, hindi na exercise yung karunungan na na-impart sa kanila. They just merely sit and listen with no action. I'm sure makaka-relate tayo. Dito sa ina-address na ito ng may akda ng Hebreo, ang kausap niya rito mga Hebrew. No? So, ang pagiging manhid sa pag-unawa, ang dahilan ng hindi nila paglago, tulad ng mga taga-Thessalonica. Did you know, yung mga Thessalonians, ganun din. No? Ang pagiging manhid sa pakikinig ay tanda ng spiritual complacency. Pabaya, burara. Hindi nag-iintindi sa mga naririnig, sa mga inuutos ng Diyos. They just merely come to church and listen. Noong una naman, nakikinig sila at nananabik tulad ng mga taga-Berea. Kilala niyo ang mga Bereans, no? Yung mga Bereans na buong pananabik na tinanggap ang salita. Sinasaliksik nilang mabuti, and ganito ang observation mula sa Aklat ng Mga Gawa. Dito po sa 17:11. Ano sabi? Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. Willing-willing silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo. At sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Sinusuri po nila. May pagsasaliksik. So they don't just merely listen. They observe the word and they study carefully, and may mga actions silang ginagawa. Like for example, sa evangelism, pag narinig yung evangelism, inaalam nila ano ba ang ABC ng evangelism. And with that, lumulusong sila sa gawain at ina-exercise nila. They practiced what they learned from the church. No? Sa katunayan, karamihan sa mga bagong convert, nakikinig na mabuti sa simula, excited sa mga natututunan nila. I'm sure na dumaan tayo dyan lahat, no? Nakikinig sila ng buong kahandaan, kaya naging malago sila. Ang bilis, first 3 months, first 6 months, andun agad. Nakakapagpatotoo na, masaya, excited, no? Ngunit katagalan, pumasok ang katamaran. Ito na yung complacency, no?
Pumasok yung katamaran at ang kawalan ng gana na naging dahilan para maging manhid sila sa pakikinig. Hindi na sila nakikinig eh. They just come, they just observe, no? So bakit nangyari ang mga ito? No? Bakit nangyari ang mga ito? Kasi naging kampante sila sa kanilang pananampalataya. Hmm? Hindi sila nakatutok sa mas malalim na aral. Inuulit-ulit nila yung puro John 3:16, John 14:6. Wala na, hindi umuusad. Hindi na sila sensitibo sa tinig ng Diyos, bunga ng pamamanhid ng tenga. Dahil lang kaya hindi sila makausad at hindi nila kayang kumain ng solid food. Kapag naging manhid ang tenga sa pakikinig, wala pong spiritual maturity, kaya walang paglago. So, maybe we should ask ourselves, ganito ba ang church namin? Ganito ba kami? Let's move on letter B. Are you dull of hearing? Itanong natin sa ating sarili ang mga tanong na ito. Nakakatamad bang basahin ang Biblia? Nakakatamad bang mag-aral tulad ng araw ng Bible exposition? Nakakatamad bang makinig sa katotohanan? Nakakatamad ba ang panalangin at pagsamba? Kung oo ang sagot mo, nangangahulugang manhid ang tenga mo sa pakikinig. Marahil iba na ang intention mo sa church, puro magbabarkada na lamang, kaibigan na lamang, kainan, tawanan. Nawala na yung dating alab at init, no? Maaari din naman malamang na ang gusto mong pakinggan ay yung mga bagay na nakakakaliti lang sa tenga. Yung gustong-gusto mong marinig. Yung bang amen ka kagad. Pagka ganun, masamang indikasyon yan, madali kang maligaw at mapahamak, kapatid. Ganyan mismo ang paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kanyang ikalawang sulat. Tingnan natin at basahin natin ang 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Ang saklap niyan. Ha? Yung bang amen ka lang ng amen. Ano pong nangyari sumunod? Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay babaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Ano po yung mga alamat na yan? Yung mga aral na hindi naman totoo at pawang kasinungalingan lamang. Maraming ganyang aral ngayon. Kaya nga, kung hindi ka malago, matatangay ka dyan. Tulad halimbawa ng prosperity gospel or word of faith movement, health and wealth gospel. We are all familiar about this movement, no? Prosperity movement? Talaga? Ang prosperity gospel ay puno ng kasinungalingan at taliwas po sa tunay na ebanghelyo ni Kristo. Ang pangunahing tema ng prosperity gospel ay nagsasabing, pakinggan niyo mabuti, ang aral niya ay nagsasabing, kalooban ng Diyos na ang bawat Kristiyano ay maging masagana sa salapi, malusog ang katawan, at matagumpay sa buhay. At ang mga ito ay makakamtan sa pamamagitan ng sapat na pananampalataya, positibong pananalita or positive confession at nagbibigay ng pera or seed faith. Yun yung paniniwala nila, ganun yung kaligtasan. Basta't nanampalataya ka, no? Pasasaganain ka ng Diyos, payayamanin ka. Siyempre, bagamat kaakit-akit ang mensaheng ito, nagtataglay po ito ng seryosong panganib sa pananampalataya at doktrina ng isang Kristiyano. Ang mga kasinungalingang ito ay malinaw na dokumento, no? Sa mga pag-aaral at pagsusuri ng mga evangelical at theological researchers. Tingnan natin kung ano mga panganib.
Key dangers of the prosperity gospel teaching. Number one, altering and diminishing the true gospel or a different gospel. Itutok niyo mata ninyo sa pag-aaral na to. No? Ang sentro ng tunay na ebanghelyo daw ay ang pagliligtas ni Kristo mula sa kasalanan at ang buhay na walang hanggan. Sa prosperity gospel, ang sentro ay pinalitan ng material na kayamanan, kalusugan at kaginhawahan sa mundong ito. Ginagawang pangunahin ang biyaya sa halip na ang nagbigay ng biyaya. Ang mata nasa gift, hindi doon sa giver. Number two, treating God and Christ as tools. Mga kasangkapan lamang ang Diyos at si Kristo. Itinuturo nito na ang Diyos ay obligadong magbigay kapag gumawa ang tao ng partikular na hakbang, tulad ng pagbibigay ng pera bilang binhi. So parang nagbigay ka, may sukli yan. No? Ano ang panganib? Sa halip na ang tao ay magpasakop sa soberenya ng Diyos, lumalabas na ang Diyos ang sumusunod sa kagustuhan o pananampalataya ng tao. Kita nyo? Napapasunod nila ang Diyos. Number three, causes misplaced blame and anguish for the sick and the poor. Itinuturo ng simulaing ito na kung ikaw ay may sakit o mahirap, pakinggan mo, kung ikaw ay may sakit o mahirap, ito ay dahil sa kakulangan mo ng pananampalataya o may kasalanan. Doon nila itinatali yan. Ano po ang panghanap nitong pananaw na ito? Nag-iiwan to ng matinding guilt sa emotion at espiritu ng mga taong may pinagdadaan ng pagsubok. Gayong ang Biblia po ay maliwanag na nagtuturo na ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay dumaranas din ng kapigatian at sakit. Amen po ba? Nakakaranas ba tayo ng kapigatian at sakit? Halimbawa si Job at si Apostol Pablo. Malinaw po sa Biblia na ang tribulation o kapighatian ay bahagi ng Christian life natin. Ang mabuti, basahin natin ang salita ng katotohanan. Juan 16:33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Ano sabi? Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. There is no escape. Dadaan tayo dyan sa kapigatian, mga kapatid. Dadaan tayo dyan. Meron pa, mga gawa, 14:22. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Ano sabi? Daranas muna kayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. Talagang dadaan tayo dyan, mga kapatid. May mga problema, may mga kasawian, kapigatian, kahirapan, minsan paggutom. Nangyayari po yan. May mga ginagawa ang Panginoon at may mga pinapayagan ang Diyos sa buhay natin para matuto tayo, para lumago tayo. No? Kailangan kasing basahing mabuti ang Biblia para hindi maligaw. Basahin mo yung Bible. Kasi pagka naniwala ka sa kanila, may kahirapan dito, mali yung relihiyon ko. Number 4, it is being portrayed as if faith is a power or a force. Sa turo ng word of faith, ang pananampalataya ay hindi simpleng pagtitiwala sa Diyos, kundi isang kapangyarihang ginagamit sa pamamagitan ng mga salita. Now, it is called the law of attraction or positive confession. Maging mayaman ka at yayaman ka rin. Maging mayaman ka nga. Yan po yung practice nila. Mayaman ako, makakabili ako bukas ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. Ang isip ng tao doon napupunta sa yaman. Kita niyo? Inaalis nito ang tiwala sa Diyos patungo sa sariling kakayahan ng tao na magsalita ng pagpapala. I am so much blessed. Tomorrow, I will buy a new car. Pag sinabi mo raw yun, mangyayari sa iyo yun. Paano kung di mangyari? Di ba, frustrations yan. Di ba? Number 5, fosters greed and materialism.
Itinuturing nito na ang kabanalan o pagiging malapit sa Diyos ay nasusukat sa dami ng ari-arian o tagumpay sa buhay. Alam ninyo, ito po ay direktang salungat sa Biblia, no? Laban sa pag-ibig sa salapi at sa turo ni Jesus na mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. No? Ano pa? Number 6, misunderstanding the purpose of giving. Transaction-based giving sila. No? Ang pagbibigay ay hindi ginagawa dahil sa taos-pusong pagmamahal sa Diyos o tulong sa kapwa, kundi bilang isang investment upang makatanggap ng mas malaking kapalit na salapi. So pagka nagbigay ka sa kapatid ng tulong, iniisip mo ang Diyos tutulungan ka ng sobra-sobra. Mali po ang direksyon ng puso. Mali yan. Kung ganyan ang paraan ng pagbibigay mo, ay naku kapatid. Yan Lord, nagbigay na ako 1,000 po yan Lord. Alam ko balik yan mga sobra-sobra. Ano pa po? Number 7, financial abuse by leaders. Maraming guro ng prosperity gospel ang gumagamit ng doktrinang ito upang payamanin ang kanilang sarili mula sa donasyon ng mga miyembro, lalo na ng mga mahihirap na umaasang makakaahon sa dusa. Ipinapaalala po ng Biblia, mga kapatid, na ang buhay, yung tunay na buhay ng Kristiyano, ay kinabibilangan ng pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kagalakan at pagsubok. At ang tunay na kayamanan po ay ang pagkakilala at ang ating relasyon kay Heso Kristo. Meron pa. Ano naman yung G12? Kailangan mabuksan ang mga isipan ninyo. No? Ang G12 po ay mga mapanganib na turo na na-document ng mga evangelical researchers. Lalo na ang extra-biblical revelations, manipulative discipleship, at unbiblical authority structure. Ang mga ito po ay malinaw na binanggit sa mga pagsusuri ng Apologetics Index at Midwest Christian Outreach. Ano ang mga panganib sa mga aral ng G12 so that you may know? No? Dangers in the teaching of and practice of G12. Number 1, authoritarianism and excessive control. Yan po ang tawag nila dyan ay shepherding discipleship abuse. Nagkakaroon ng labis na kontrol ang mga leader sa personal na buhay ng kanilang mga miyembro tulad ng relasyon, pananalapi, at mga desisyon sa buhay. Ang pagsuway sa payo ng leader ay madalas ay binibilang na pagsuway sa Diyos o kawalan ng pagpapasakop. As if they are God speaking. Number 2, misuse of the doctrine of generational curses. Ito, mag-iingat tayo rito, ha? Itinuturo sa mga encounter retreats na ang isang Kristiyano ay maaari pa rin magkaroon ng mga sumpa mula sa kanyang mga ninuno na kailangan sirain or simply break the curse. Mapanganib po yung aral na yan. No? Binabawasan ito ang ganap na kapangyarihan na ginawa ni Kristo sa krus. Ayon po sa Biblia, maliwanag sa atin na kapag ang isang tao ay nakay Kristo na siya ay bagong nilalang na, malaya na po siya sa sumpa ng kasalanan. Ayon po sa Galatia 3:13. Basahin niyo ang Bible. Anong generational curses ang pinagsasabi nila? No? Number 3, exclusivism and church division. Nagkakaroon ng kaisipan na ang modelo lamang ng G12 ang pinakatama o pinagpapala ng Diyos sa kasalukuyang panahon. Ang mga simbahang gumagamit nito ay madalas na nagkakahiwa-hiwalay dahil hindi sumusunod sa istruktura ng G12 at tinuturing na walang pananaw. Kita niyo po? No? Number 4, use of psychological and emotional manipulation in encounters. Madalas sila magkaroon ng mga encounters. Ang mga encounter retreats ay madalas na nagpapatupad ng mga confidentiality o pagtatago ng mga mangyayari doon. Kaya hindi mo alam kung ano nangyari sa encounter retreats. Hindi alam. Wala kang mababalitaan. Gumagamit sila ng mga matinding emotional pressure, inner healing techniques at tinatawag na deliverance ministry
na minsan ay lumalampas ay tinuturo ng bagong tipan. Number 5, elitism and pragmatic hierarchy in the cell group system. Sila cell group, tayo care group. Yung alam mo yung cell group, hindi ko maintindihan yung cell kasi nasa selda or yung cell sa science, no? Sa physics, no? Tayo care group, mas practical, no? Yung kanilang paghahangad na makabuo ng sariling 12 ay maaring maging sani ng pagtingin sa mga tao bilang number of goals lamang na kailangan maabot. Sa halip na totoong pagmamahal at pag-aalaga bilang kapatid kay Kristo. Ano pa po? Pragmatism, prioritizing numeric growth over theological soundness. Inuuna ang resulta at mabilis na pagdami ng miyembro kaysa sa malalim at tamang pagtuturo ng salita ng Diyos. Marami pa akong masasabi kung iisa-isahin ko pa. Ano pa ang problema ng hindi paglago? Lipat tayo sa Roma number 2. The inability to teach others. Tama yung nabasa mo, kapatid. The inability to teach others. Letter A, the Hebrews should have been able to teach others. Ang tagal nilang nakinig sa mga aral. Itong mga Hebreyo na to. No? Sabi po, ulitin ko po yung verse 12, sabi, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin. Notice the word, panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Hindi natututo eh. Laging doon sa may panimulang aralin bumabalik. No? Ang nakapagtataka, matagal na silang Kristiyano. Sa haba ba naman ng panahon, dapat na, ang sabi ng author, dapat nga mga guru na sila eh. Yan ang binanggit niya rito eh. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Naintindihan niyo ba yun? Binigyan sila ng panahon upang matuto at lumago. Di ba? Ang natural na lumalago ay nagkakaroon ng bunga. Yes. Kung malago ka na, may bunga ka. Yung halaman pagka lumalago, mga halamang namumunga, no? Halimbawa kalamansi, bawa sili, no? Simple-simple lang. Pagka natural na lumalago po siya, nagkakaroon po ng bunga yan. At ang isang magandang paraan para magbunga ay turuan mo yung iba. Kasi matututo ka lalo eh. What you hear, di ba? What you hear, lahat ng napapakinggan mo, lahat ng naiintindihan mo, lahat ng mga karunungan at kaalamang natutunan mo, ituturo mo sa iba yun, i-exercise mo yun, at bunga nun, lalago ka. Tataas lalo yung kamulitan mo. Lumilipat ka ng level. No? Ganun po yun. Yung natututunan sa church ay dapat itinuturo din sa iba. Hindi naman kailangan formal ang paraan eh. Hindi naman kailangan. Kasi hindi naman lahat ay pinagkalooban ng ganong kaloob. Katunayan, ganito po sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa unang Korinto 12:29. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala. Kita mo, in short, hindi naman lahat eh. Hindi raw pwedeng maging propeta o guro. Yun naman kasing pagtuturo natin, for example, sa yung pag-share natin ng buhay natin o paano tayo nakaligtas, paano tayo nakakilala. Napakasimple lang naman po nun eh. No? Ganito pa sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 4:11. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Yan. Ang iba na may propeta, ang iba ay ebanghelista, at ang iba ay pastor at guro. So, alin ka yan? No? May paalala rin si Santiago sa 3:1. Ang sabi niya, mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Meron kang liability. Aside from responsibility, we are liable, no? Whenever we teach anybody. Pananagutan mo yan. Kung mali yung tinuturo mo, nilalaglag mo sa impyerno yung tao, no? Maingat.
Ang kwento mo lang yung patotoo mo, paano ka nakakilala? No, hindi lahat propeta, hindi lahat apostol, hindi evangelista. Pero ang lahat ay pwedeng magbahagi ng mabuting balita at pag-asang mayroon sila sa iba. Meron pa po, sa Gawa 8:4. Ano nangyari? Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar, ngunit saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. Kita niyo? Kahit saan ka makarating. Kahit saan ka makarating. Hindi ka limited sa bagong baryo lang. No, you can go somewhere, masi sa bakasyon mo, kung may bakasyon ka sa probinsya, you can bring the gospel with you. Wala namang kahirap-hirap yan. Sa kapitbahay, sa 1 Peter chapter 3, verse 15. Sabi niya, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Yung mga tao, nakikita tayo, nakangiti tayo, masaya tayo, nakita niya, naakay natin mga anak natin sa church. Yung mga tao niya nahihiwagaan sa atin. Ano kaya sikreto nila? Bakit masaya yung pamilyang yan? Maybe one day you should come out of your house and talk to the people around you. Sabihin mo sa kanila, ba't masaya kayo? Bakit ganyan kayo? Kasi nakilala namin ang Panginoon eh. Siya ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Sa Kanya nagkaroon kami ng buhay. Nagkaroon kami ng pagkakaisa, pagkakasundo, at naging matatag ang aming pag-iibigan. I-share mo lang yun, oh. Hindi naman kailangan maging teacher ka eh. No? Paano ka na-save? What happened? Like yung patotoo ko. Paano ako na-save? Simple lang, umattend lang ako ng evangelism crusade, and there it is. Nakilala ko ang Panginoon. I confess all my sins. I ask God for forgiveness. Doon lang nagsimula lahat niyan. Kaya mula noon kahit saan ako makarating ako ng bagong baryo, makarating ako ng Paisawan, inihahayag ko ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat yun ang nagbigay ng liwanag sa buhay ko at sa aking pamilya. Di ba? Meron pa po sa Tito 2:3-5. Sabi nga nun, ito magandang paalala, tingnan nyo, may mapupulot kayo dito. Sabihin mo sa mga matatandang babae na siya'y mamuhay na may kabanalan. Huwag maninirampuri, huwag maglalasing, kundi magturo sila ng mabuti. Upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait, at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos nang dahil sa kanila. Iingatan natin yung buhay natin. Baka hindi nyo alam, yung kapitbahay, alam na yung sulok, yung pinakasulok ng buhay mo. Baka alam na nila yan. So, mahirap silang makumbinsi pagka ganon. Ingatan natin yan. Kasi, yan lang naman ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon eh. Kung hindi mo pa iingatan, edi mawawaldas yan. Masasayang. No? Kaya nga, ang pangangailangang turuan silang muli ng mga pangunahing aral o yung basic doctrine ay nangangugan lamang ng spiritual immaturity. So every time nagtatanong siya, paano ba? Bakit bumaba si Jesus sa lupa? Diyos ko, yun ba naman tatanong mo pa? Hindi mo ba alam yun? Tinatanong mo, ilan kaya ang madiligtas? Ang daming mga tanong, ba't yun ang mga tanong natin? No? Hindi ko ba? Letter B, let's move to letter B. Are you able to teach others? Magandang tanong yan. Nakapagtuturo ka ba sa iba? Nakakapag-share ka ba? O you are just merely repeating the basic doctrines? O para ka ring Hebreyo na sinasabi ni Apostol Pablo? Di ba? Pagbalik natin matagal ka na sa church, ang tanong, nagtuturo ka na ba? Nagsishare ka ba? No? Either formal kang nagtuturo sa iba tungkol sa pananampalataya
o formal na paraan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong pananampalataya doon sa iba. Paano ka nagkaroon ng faith? Paano nagsimula yung faith sa'yo? Di ba? Bakit nabago yung ugali mo? Dati magagaling ka, ba't ngayon hindi na? Dati, maigpit ka sa mga anak mo. Pero ngayon, nasa lugar na. Di ba? Ang isang magandang halimbawa nito, yung patotoo mo. Paano mo nakilala ang Panginoon? Paano ka naligtas? At paano na bago ang buhay mo? People will be asking you all these questions. No? Hindi mo alam ang sasabihin mo. In short, hindi mo kaya. Kapag ka ganun, kailangan ka na namang turuang muli. Balik na naman tayo sa basic. Ilan taon ka na ba rito sa church? 10, 15 years. Wow. Basic pa uli. Kung hindi ka umuunlad at hindi makapagpahayag sa iba tungkol kay Kristo sa anumang paraan, makinig ka, lalabas na para kang sanggol na nangangailangan pa ng gatas. Ang isang dahilan kung bakit totoo ito ay isang pahiwatig na you need a diet of milk. Hebreo 5:12 hanggang 13. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Yan, maganda po yan. Nakikita mo ngayon, kapatid, hanggang gatas lang pala ako. Ano po tinutukoy ni Apostol Pablo dito sa may verse 12 na to? Bakit niya sinabi ito? Tinutukoy po ni Apostol Pablo o ng may akda ng Hebreo ang kawalan ng espiritual na paglago na dapat sana ay mga guru na, ngunit nananatili pa rin sa antas ng baguhang pananampalataya. Baguhang pananampalataya. Ibig sabihin, matagal na po silang Kristiyano. Itong mga Hebreyong ito, matagal na. Matagal na nilang narinig ang salita. Ang sabi ni Paul, dapat marunong na silang magturo sa iba. Dapat malago na sila sa kanilang doktrina. Hindi ganun ang nangyari, mga kapatid. Sa halip na lumago, nanatili silang spiritual na bata. Verse 13, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. Ganyan ka ba? May kailangan ka. May kailangan ka. Letter A diet of milk is often necessary. Tiyak na kailangan ito ng mga sanggol pa kay Kristo. At may dahilan kung bakit ganito, ayon kay Apostol Pablo. Bakit sila ganyan? Ba't gatas ng gatas? Ba't puro gatas? 1 Corinthians chapter 3, 1-3. 1 and 2. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya yun. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Kita nyo na? Kailangan pang turuan muli ng mga pangunahing aral. Ang mga pangunahing aral ay tinutukoy sa basic doctrine ng pananampalataya. Parang ABCs of Christian life. Ano ba yan? Di ho ba? Halimbawa, sino si Kristo? Ano ang pananampalataya? Ano ang kaligtasan? Ano ang pagsunod? Ano ang kahulugan ng krus at ang pagkabuhay na muli? So they need to go back to foundation truths dahil hindi nila naiintindihan ng malalim ang mga ito. Tayo, kamusta kaya? Yun ang problema ng mga Hebreyo No? Sino si Kristo? Ano ang pananampalataya? Hindi may paliwanag. Ano ang kaligtasan? Hindi nila may paliwanag. Ano ang ibig sabihin ng pagsunod? Ano ang kahulugan ng krus? Bakit napako si Kristo sa krus? Bakit siya namatay? Bakit siya inilibing? At bakit siya muling nabuhay? These are basic doctrines, mga kapatid.
Kaya ang mensahe ng apostol ay talagang kailangan ng mga taga-Hebreo. No? Sabi po sa Hebreo 5:12, ikalawang bahagi, dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Yung pong ganitong diet, no, ay mga pangunahing simulain. Ito po yung mga ibig sabihin, mga pangunahing mga simulain ng aral ng Diyos. Kalaunan po ay pinayuhan niya ang mga Hebreo. Ito payo ni Apostol Pablo sa Hebreo chapter 6, 1-3. Sabi niya, kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pangunawa na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng pagdilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy na tayo at yan ang gagawin namin kung loloobin ng Diyos. Ibig sabihin lang ni Paul, mag-move on na kayo. Mag-move on na kayo. Kailan ka nakakilala? 5 years ago. Ano na, status mo? Ganun pa rin. Ibig sabihin talagang, di ba? So, di pa tayo. Letter B, a diet of milk is often necessary, but our diet must one day include solid food. Solid food. Pag sinabing solid, karne, manok, mga matiti. No? Hindi pwedeng puro gatas yan. Tulad ng isang sanggol, kailangan ng solid food para lumagong ganap, para maging normal yung growth niya. Si Warren Wiersbe, no, ay nag-alok ng isang kawili-wiling paliwanag kung ano ang pagkakaiba ng gatas at solid food. Natatawa ako. Anong pagkakaiba ng gatas at solid food? Sa pag-aaral natin, ito pong ibig sabihin, ang gatas ay tumutukoy sa ginawa ni Jesus sa lupa. Gatas pa lang po yan. Ang kanyang kapanganakan, buhay, pagtuturo, kamatayan, libing, at pagkamuhay na maguli. Yan po yung gatas. Yung solid food naman po ay tumutukoy sa ginagawa ni Jesus ngayon sa langit. Halimbawa, ang kanyang pagiging saserdote. In the order of Melchizedek. No? Mag-advance na. No? Huwag na tayong puro ganyan. Kaya kung ang diet ay gatas lang, talagang hindi lalago, hindi lalaki, at kulang sa karanasan sa salita ng Diyos, mananatiling sanggol kay Kristo. Ulitin ko po yung Hebrews chapter 5, verse 13, kung ano yung sanggol. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. Kulang. Pag tinanong ka halimbawa ng kapitbahay mo, ano ba nangyari sa'yo? Pating linggo nakikita ko pumunta ka sa church. Diyan sa may Don Vicente ang. Yun ang church namin. Wala lang. Ang sarap kasi ron eh. Wala ka may ikwento. Hindi umuusad yung faith mo. Diba? Kung minsan mag-aanyaya naman tayo. Saan ka nakabili ng ano? Ang mura naman yan. Tapos, punta ka sa church. Saan ba yung church nyo? Diyan lang sa Don Vicente. Punta ka. Wala akong naramdamang o nadama na kailangan ko yun. Kailangan ko ba yun? Pagka nag-iimbita ka, medyo warm ang dating yan. No? Ipakita mo sa kanya na, iba mararamdaman mo. Iba ang makikita mo. Iba ang magiging takbo ng buhay mo. Alam mo ba ang nangyari sa akin? Kwento mo na yun. Ganun po yun eh. When you invite, meron something na makikita yung taong iniimbita mo na, uy, maganda yun ah. Sama ako dyan. Dapat po ganun eh. No? Pero pagkatapos mo magkwento at nagtaas lang ng kilay yung tao, meaning, wala akong nangyari. May tanong, letter C, what has your diet been lately? Ano ba ang diet mo ngayon, lately? Puro gatas lang ba? Nakakakain ka ba ng karne?
Baka naman puro gatas lang. No? Nag-aaral ka ba ng salita ng Diyos na humahamon sa iyong pag-unawa? Kailangan ng pag-aaral na ito sa Hebreo. At tiyak na may mapapakinabang ka. No? Kung gatas lang ang diet, hindi magmamature. Walang matututunan sa salita ng katwiran, kaya ang bunga nito ay spiritual immaturity. At ano pa ang ibubunga nito? Ano pa ang ibubunga ng spiritual immaturity? Roman number 4, inability to discern. Wala kang kakayanang mag-discern. No? Verse 14 ng Hebreo 5, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong ng kumilala ng mabutit masama. Makinig kang mabuti, kapatid. Baka sakali. No? Matigas na pagkain daw ay para sa mga may sapat na gulang. Matured ang ibig sabihin, matured na. At marunong ng kumilala ng mabutit masama. Letter A, normal spiritual growth exercises the senses. Yung mga pakiramdam natin, yung mga 5 senses natin. No, ha? Kahit ang gatas ng salita ay itinadhana upang sanayin ang kaisipan ng tao sa pamamagitan ng paglalantad ng pagkakaiba ng tama at mali. Sa paraang ito, ang ating espiritual na pandama o yung senses natin ay nasasanay. At pagkatapos nito, dahil ginamit natin, natututo tayong kumilala ng mabuti at masama. Alam na natin ngayon yon. Sa pamamagitan ng malinaw na mga halimbawang nakasaad sa kasulatan, natutunan natin ang pagkakaiba ng tama sa mali. Amen po ba? Yeah. Dahil dito, nadidevelop natin ang kakayahang magpasya sa pagitan ng mabuti at masama. Kung ano yung mabuti, ano ang masama. Nakakayanan nating ilapat ang mga pangkalahatang prinsipyo sa mga dumarating na sitwasyon. Kaya pagtingin natin, alam na kagad natin, may hindi maganda rito. Nadadama mo kagad eh. Gumagana yung 5 senses mo. Yung mata, yung ilong, yung panlasa, yung tenga, saka yung gawa. No? Yung pakiramdam. Alam mo kagad, something must be wrong. Kita mo rito. Nakakaya nating ilapat yung ating pangkalatang prinsipyo pag may mga dumating na sitwasyon. No? Maaari nating ma-discern kung ang isang bagay ay mabuti o masama. Alam mo kaagad eh. Lumapit sa'yo, mangi-scam ito. Alam mo na yung padron ng sinasabi ng mga scammer. No? Madidiscern mo kaagad eh. Nangungutang sa'yo, sabi niya, kailangan daw niya pambilin gamot ng anak. Pinagmamasdan mo siya, alam mo, hindi totoo yun eh. Meron lumapit sa akin, no? Tricycle driver dati na kilala ko dyan sa may General Evangelista. Alam niya yung pastor mababait. Yun ang pagkakaalam niya. Siguro ang tingin niya sa mga pastor, tanga. Lumapit po sa akin. Sabi sa akin, Pastor, natandaan niyo ako? Si Jimmy. Hindi ko matandaan eh. Sorry hindi ko, baka, kailan pa ba yan? Tandaan mo may tricycle kayo dyan, pinapalabas yung kay Saya. Yes, oo. Ano po sana, higi ako tulong sa inyo eh. Ito. Ako naman, pagkakataon ito para makatulong din. No? Ano ba ang problema? Kasi po, may sakit yung anak ko eh. Kailangan ko lang pambili ng gamot. Magkano kailangan mo? 1K lang po. 1K. Nasaan yung reseta? Nasa bahay po. Dali mo sa akin reseta, ako na bibili ng gamot. Di na ako bumalik. Kasi yung tingin nila sa pastor, tanga. No? Hindi po, hindi makakalusot yung ganyan. No? Alam mo, hindi totoo yung sinasabi niya. Huwag mong bibigyan ng pera. Ikaw ang bumili ng gamot. Di ba? Kita mo kagad na may mali. Hindi tama. Di ba? No? Ginamit niya yung kilala niya ako, matagal na raw, ginamit yung tricycle, ginamit si Saya, ang daming ginamit eh. Pero wala rin. Hindi siya nagtagumpay. Dahil meron tayong discernment. Alam natin ang mga gawa ng mga taong
makasalanan. No? Ang isang sanggol kay Kristo, madalas nahihirapang kumilala sa pagkakaiba ng mabuting turo o yung katotohanan at masamang turo o yung maling aral. Nahihirapan tayong ma-distinguish yun. Mabuting pag-uugali, ibig sabihin katwiran, at masamang pag-uugali, masama. No? So, ang kawalan ng kakayahang mag-discern ang dahilan kaya sila nadadaya. Ayon po kay Apostol Pablo, kailangan ito. Kailangan ng discernment. Bakit kailangan? Efeso 4:14. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na kayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at pandilinlang. Kaya kailangan mag-grow ka eh. Kita nyo? Kailangan, by growing, magkakaroon ka ng discernment. Hindi ka maluloko. Hindi ka may scam. Kita nyo? Hindi na tayo magiging katulad ng mga batang madaling matangay. No? May maganda pang halimbawa yan, tulad ng isang alon sa dagat na itinutulak at dinadala ng hangin. Isang taong, yung ganun mahina, isang taong nag-aalinlangan, walang katiyakan sa lahat ng kanyang mga lakad. Tulad po na sinasabi ni Apostol Santiago sa 1:6-8. Sabi niya, subalit ang humihingi ay dapat, ito po yung malago na dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. No? Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Ito mo, Christian siya, hindi niya alam kung ano ang talaga ang gusto niya. Hindi niya alam, Christian po yan. Dumadalo yan. Pinapangaralan ni Apostol Santiago. Tanyo, pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang talagang nais niya. Ganyan ka ba? Ibig sabihin, talagang yan ang problema kapag ang Kristiyano ay may malaking kakulangan sa discernment. Kailangan pa bang ituro ang pangkalatang prinsipyo sa isang sitwasyon para masabing mali ang bagay na yan? Alam mo na yan eh. Isang tingin lang, alam mo na, mali ito. Uy, nagsabi siya ng scripture. Mukhang sound doctrine. Hindi pala. May mga isiningit. Huli mo kagad eh. Kaya ako nakikinig ako pag may nagsasalita eh. Baka dinadaya yung mga nakikinig eh. At tiyak natatayo ko at patitigilin ko. Alam niyo yun? Hindi pwedeng palusutin yung ganyan. Alam mo na eh. No? So, nakikilala mo ba kung ang isang doktrina ay ayon sa salita ng Diyos o umaasa ka lamang sa aral ng iba? Naghihintay ka lang na subuan ka palagi at akayin upang ituro sa iyo kung ano ang tama at mali, kung ano ang katotohanan at kung ano ang hindi. Kailangan ng paglago eh. Nakita niyo? No? Tiyak na may iba pang mga indicator ng kawalan ng spiritual maturity. Halimbawa, yung pag-uugaling makasanlibutan o karnal. Makinig ka. Ang pag-aaway. Meron ka bang inggit? Nagsiselos ka ba? Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians 3:1-4. Ano sabi niya? Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya yon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. These are all indicators, brethren. Pagka meron pang ganyan sa gitna natin, ibig sabihin, hindi talaga lumago. May inggit pa, may pag-aaway-away pa, hindi nagkakasundo, taniman pa, may mga sama ng loob.
Hindi po. At ginawa niyang halimbawa yung verse 4. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba't palatandaan niya na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Pareho ang tinuturo ni Pablo, pareho ang tinuturo ni Apolos, walang dapat pagtalunan dyan. Ba't pa kayo magtatalo? Baka nag-iisip kayo, mas magaling magturo si Pastor Chris, mas magaling magturo si Pastor Orly. Huwag niyong entertainin yung ganyang kaisipan. Pareho kami nagtuturo ng katotohanan, iba lang ang estilo. Naintindihan niyo po yun? Wala kaming layunin sa buhay na ito, kundi ituro ang katotohanan. Walang pagtatalunan dyan. Pagka ganyan kayo, ibig sabihin, namumuhay pa ayon sa laman. Halimbawa lang po yun, para makita ninyo. No? Huwag niyo ikukumpara yung kapatid sa kapwa-kapatid. Yung kapatid nito mas masipag. Ito medyo tamad dito eh. Wow. No? Kaya sa mensahe natin ngayong umaga, nakatuon ang ating pansin sa 4 na bagay. Una, manhid na pakikinig. Naintindihan niyo na kung ano yung manhid. Gusto lang yung mga gusto niyang pakinggan, amen ang amen. Yung ayaw niya, hindi niya pinapakinggan. Ikalawa, yung walang kakayahang magturo sa iba. Ang tagal na sa church, hindi pa rin siya marunong mag-share, walang patotoo, walang binabanggit na anuman. Huh? Ikatlo, yung diet niya, gatas lamang ang kaya. At yung huli, kawalan ng kakayahang kumilatis o discernment. No? Sana nakita natin yung mga mahalagang bahagi ng mensahe ngayong umaga. It's about time to grow. No? Mag-reach out tayo. No? Gaya ng sinasabi natin, hindi naman to paramihan ng bilang, kundi mas maraming tao ang madadala natin sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Yun lang naman ang intention natin sa looban eh. Yung mga tao, iba't iba ang niisip niyan sa atin eh. Hayaan nyo na yun kung ano iniisip na. Basta tayo, ang intention natin, dalhin natin sila kay Christ. No? Makakilala sila at maligtas sila. So, ngayong umaga, yung pinakahihintay po nyo sa aking pagtatapos, no? Everything we have heard today should serve as warning, no? That something is amiss in a Christian's life. For these are truly marks of spiritual immaturity. No? Masasabi mo bang matured ka? Ako, matured na ako eh. Sige, tingnan natin. Ito, naghahanda po ako. Sa darating na paksa natin, makikita natin kung bakit napakahalagang lumago spiritually. Tulad ng babala ni Pedro, ni Apostol Pedro, ang paglago, ang gamot laban sa pagtalikod. 2 Peter chapter 3 verse 18. Anong sabi niya? Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Yun po yung sinabi niya. Kailangan lumago tayong lahat sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon. Walang matitira. Dapat nag-grow lahat, dapat nag-move on lahat. Pati bata, nag-evangelize siya sa kapwa-bata niya. Mga babae sa mga babae, ang mga lalaki sa mga lalaki. Ang mga matatanda sa mga matatanda. Lahat tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo so that we should listen to the voice of God. No? Purihin po natin ang Panginoon. So, inaanyayahan ko po ang lahat ay tumayo para tayo ay makapanalangin. Kung ang lahat ay nakahanda na, let's bow down our head, no? And close our eyes and listen. Panginoon naming Diyos, salamat po sa liwanag ng iyong salita na muling nagpaalala sa amin kung saan kami tinatawag na lumago.
Sa lahat ng nakita naming kahinaan, salamat dahil hindi mo kami tinatanggihan. Sa halip, inaanyahan mo kaming lumapit at sumunod sa iyo. Ama, hinihiling namin ngayon ang tulong ng iyong Espiritu Santo. Palambutin mo ang mga pusong matigas. Palalimin mo po ang mga pananampalatayang mababaw at palakasin ang mga buhay na madaling matinag. Nawa, ang mga natutunan namin ay hindi lamang manatili sa isip, kundi maging bunga sa aming pamumuhay, sa aming pamilya, sa aming iglesia, at sa aming pakikitungo sa kapwa. Panginoon, dalhin mo kami mula sa spiritual immaturity tungo sa tunay na kalaguan na naglalarawan kay Kristo sa lahat ng aming ginagawa. Sa iyo ang papuri, karangalan at kapangyarihan magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos. Nawa, ang Panginoon na nagbigay sa atin ng liwanag at katotohanan ay siyang magpatibay sa inyong puso. Nawa ang kanyang Espiritu Santo ang magturo sa inyo araw-araw upang ang bawat takbang ay maging paglago. Sa ating pansamantalang paghiwalay, dali ninyo ang kapayapaan ni Kristo sa kapwa nyo, ang lakas ng kanyang biyaya at ang kagalakan ng kanyang presensya. At nawa, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay sumainyo ngayon at magpakailanpaman at ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng, purihin natin ang Panginoon, tayo'y magbatian.